So mga paraan upang mabaliw sa'yo ang isang lalaki sa LDR. Mga kamamay, ito na yung hiling ninyo, yung mga nasa long distance relationships, yung nasa malayong lugar at magkahiwalay sila o kayo ng partner mo. Ito na po, akin na pong isi-share sa inyo yung mga bagay na maaari nyong i-apply, gawin, iparana sa isang lalaki upang mabaliw sila sa inyo habang nasa long distance relationship kayo. Mga kamamay, bago ko to simulan, isa lang palagi ang hinihiling ko. Regalo nyo na sa akin, wala man po itong bayad if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice and videos na ginagawa at magagawa ko pa. Huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at syempre mag-comment na rin dito. Kaya mga kamamay, kung nagawa mo na yan, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga paraan upang mabaliw ang isang lalaki sa long distance relationship? So number 1, hayaan mo na siya ang unang mag-message palagi sa inyo. Yes mga kamamay, huwag niyong hahayaan na kayo na lang palagi ang nauuna. Huwag niyong hayaan na ang nagiging resulta ay kayo na lang ang naghahabol sa oras niya. Mahirap po yan mga kamamay. Once na ang isang babae, kagaya ninyo, kayo ang naghabol, nangamusta, okay, nangulit, tumawag, masasanay po ang isang lalaki. Anong ibig mo sabihin masasanay? Masasanay po siya na siya na lang ang naghihintay ng message mo bago siya magparamdam. At ayaw po natin yon. Yung tipong wala na nga siyang ginagawa. Yung tipong nasa bahay lang naman siya. Yung tipong kapapadala mo pa lang ng pera, pero anong nangyayari? Hindi ka man lang makamusta. Anong nangyayari? Hindi ka man lang maalala. Saka lang siya magme-message, saka lang siya mag-chat ng pakonti-konti na tipong wala pang buhay kapag ka-chat mo kapag nag-message ka. Mahirap yun. Hindi mo ma-feel na genuine yung kanyang pagmamahal. Hindi mo ma-feel na genuine yung kanyang pag-aalaga. At hindi mo rin ma-feel kung genuine talaga na nag-i-stay siya sa inyong relasyon o masaya pa. Mga girls, huwag niyong hayaan na kayo palagi ang nauuna. Hayaan yung siya yung masanay na siya yung nauunang mag-message, siya yung maghabol ng oras sa inyo, siya yung mga ilangan ng presensya ninyo kahit magkalayo kayo. Kamamay, anong dapat gawin? Hindi nga nagpaparamdam sa akin . Kung kailangan nyo makipagmatigasan kayo. Kung kailangan nyo tumigil ng pagpaparamdam kahit isang linggo, gawin po ninyo mga kamamay. Basta wag nyo uugaliin na kayo palagi ang una at naunang magparamdam sa inyong dalawa. Sapagkat ng isang lalaki ay nagiging komportable. Once na nasanay siya sa isang bagay, lalo na yung pagme-message, tandaan nyo, kayo ang malayo. Kayo ang nasa ibang lugar. Kayo ang nag-iisa, kaya dapat kayo ang palaging unang kinakamusta. Ang hirap nun, di ba? Ang hirap sa pakiramdam, ang sakit. Yung tipong parang ikaw na nga yung lumayo, ikaw pa yung naghahabol ng oras sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa partner mo. Kaya mga kamamay, please, huwag niyong sanayin ng isang lalaki. Kung kinakailangan, i-delay niyo palagi yung pagpapadala, i-delay po ninyo. Okay? Kung doon po matatauhan o kung doon po magigising ang isang lalaki na dapat hindi lang pala siya magme-message dahil sa padala, hindi dapat siya magme-message lang dahil dun sa pera, kundi dahil sa namimiss mo na siya, kundi dahil sa namimiss ka na ng isang lalaki, kundi dahil sa kailangan ka talaga niya. Diba? Anong nangyayari ngayon sa sitwasyon ng mga LDRs, kaya lang nagme-message, kaya lang mapipilitang mag-message, mag-chat, tumawag ang isang lalaki dahil sa naghihintay na ng sustento, ng padala mo. Di ba? Ayaw natin ng ganun. Kaya mga kamamay, huwag ka palaging mauna na magparamdam sa kanya para maramdaman ng isang lalaki na siya yung kulang sa atensyon mo. Okay? Na siya yung maghahabol ng oras mo. Kaya please, huwag kayong palaging maunang magparamdam. Kasi makakatulong yon para mabaliw ang isang lalaki, isipin ko palagi ng isang lalaki. Okay, malinaw tayo dyan mga kamamaya. So next, lagi mo siyang bigyan ng pabitin effect sa hulihan ng pag-uusap nyo. Yes, mga girls, lagi nyo po itong gagawin. Huwag kayong magpapakita ng kaboringan. Baka kasi mamaya, minsan na nga lang kayo mag-usap. Andalang nyo nang mag-usap. Kasi tiwali ang inyong oras. Halimbawa, dyan, gabi, tapos dito, umaga. Ang hirap nun. Ang hirap pagtagpuin nun. Ang hirap hanapan ng oras nun. Make sure mga kamamay, lagi niyo pong pasasabikin
pabibitinin ang isang lalaki sa bawat usapan ninyo lalo na kapag matatapos na. Okay, bakit po natin ginagawa ito? Ginagawa natin ito mga kamamay para sa ganon, nandoon yung excitement ng isang lalaki na kausapin ka ulit niya sa susunod. Parang yung mga drama-ramang pinapanood nyo sa hapon, di ba? Laging may pabitin para sa kinabukasan, meron kayong abangan. Ganon din po pagdating sa LDR. Tandaan nyo, LDR kayo eh. Dapat laging excited yung lalaki na kausapin ka. Dapat lagi siyang may inaabangan. Dapat lagi siyang may gustong malamang kakaiba pagdating sa inyo. Mga girls, huwag kayong boring kausap. Kung gusto nyo na magtagal, mabaliw sa inyo ang isang lalaki sa inyong relasyon, dapat meron kayong pabitin, pa-surprise effect. Diba? Makakatulong yun mga kamamay upang ang isang lalaki ay lalo at tuluyan o tuloy-tuloy pa rin mabaliw sa inyo kahit nasa LDR relationship kayo. So next, mag-send ka paminsan-minsan ng mga nakakaakit na larawan. Yes, mga kamamay. Mag-send po kayo paminsan-minsan lang. Halimbawa, once in a week or 2 times per week. Yung tipong medyo sexy kayong tingnan. Mga larawan. Kung kinakailangan, itodo nyo ang effect, ang brightness, itodo nyo po. Yung saturation, itodo nyo po. Basta maakit nyo po ang isang lalaki. Hindi naman po masama yan kasi partner nyo naman eh. Okay? Kasintahan nyo naman eh. Hindi po masama yan. Para lang sa ganun, tumaas ang attraction mo pagdating sa isang lalaki. Para uminit, para mabaliw, para masabik sa pagkikita, para hindi naman siya nabuboring kasi ang daming temptasyon. Okay? Hindi kayo ang nakakasama, iba ang nakikita. Lalo na kung may trabaho din yung lalaki dito sa Pinas. Okay? Mahirap yan. Tapos lumalabas pa siya, ang trabaho niya, makipag-usap sa kung sino-sino, naku, mahirap yan. Kaya please mga kamamay, gawin nyo na ang lahat para ma-addict, maakit ang isang lalaki sa inyo. Paminsan-minsan, wag lang sanang picture, kahit video. Mag-send kayo ng kaakit-akit na video ninyo, selfies, larawan, basta, mag-send kayo ng ganyan. Huwag kayo yung tipong babaeng parang nalilipasan na ng panahon. Huwag ganun, huwag kayong titigil, mag-ayos pa rin kayo. Kamamay, nandito kami sa sa bansang hindi po pwede yung ganyan. Magsuot ng kung ano-ano, dapat mahaba lang. Mga kamamay, di ba? Meron naman kayong day off, meron naman kayong kwarto, bakit hindi kayo magbihis pansamantala? Okay? Dadahilan nyo sa akin palagi na hindi po pwedeng magsuot ng ganito. Di pag magkausap lang kayo, halimbawa, magka-video call kayo, o kaya mag-send ka ng picture, magpalit ka ng damit. O di pagkatapos mong makapag-picture, makapag-video, o makapag-video call, ubadin mo na lang ulit. Di ba? Hindi po dahilan mga kamamayan. Okay? Hindi po dahilan na hindi kami pwedeng mag-ayos dito, na hindi kami pwedeng magsuot ng ganyan. Kung para naman sa partner mo, pwede mo namang suotin, tapos ubadin mo ulit pagkatapos. Gusto mo bang iwanan ka? Okay, dahil lamang sa mga dahilan mong ganyan, gusto mo bang maghanap ng iba, yung isang lalaki, dahil lamang sa dahilan mong ganyan, di ba? So girls, hindi naman po mahirap ang magsuot, panandalian ng mga bagay na makakadagdag ng attraction ninyo sa isang lalaki. Kaya please, mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, mag-send paminsan-minsan ng mga nakakaakit na larawan sa kanya. So next, huwag laging mabilis mag-reply at mag-message. Tandaan nyo itong mga girls, kayo yung nasa ibang bansa, kayo ang magkalayo, kayo ang walang kasama dyan, kaya please, pahalagahan po ninyo ang inyong value. Pahalagahan nyo po ang inyong oras. Huwag palaging message ka agad pag nag-reply ang lalaki, dali-dali. Huwag ganun. Medyo i-delay nyo paminsan-minsan yung pag-reply sa kanya. Yung tipong hindi ka palaging nag-aabang, naghahanap sa kanya. Tapos pag hindi ka na-replyan, ang dami mo ng message sa kanya, nagagalit ka. Huwag ganyan mga kamamay. Hayaan mo na medyo ma-delay siya yung mag-intay sa inyo. Pero kung masusunod mo yung ginawa ko kanina, nagsusuot ka ng sexy, kakit-akit, nakasuotan, tapos nag-send ka ng picture, tapos binibitin mo siya, pabitin effect ka sa tuwing magkausap kayo, tapos hindi mo hinahayaan na laging ikaw yung nagpaparamdam. Pag ganyan po ang pinaparanas nyo mga kamamay, ang isang lalaki ay naghahanap ng oras sa inyo. Nasasabik siya na makausap, makita ka, maka-video call ka, pero ang gagawin mo naman, medyo i-delay mo yung bawat reply sa kanya. Pag medyo i-delay mo, dyan siya lalong nag-iinit. Dire-diretso ang pag-reply niya, sunod-sunod.
Ibig sabihin, pag sunod-sunod po yung reply niya, wala ka pang reply doon sa unang message niya, tapos may reply pa siyang 3, 2 o 5, ibig sabihin nun, gusto ko niyang hanapan ng maraming oras. Maa-addict siya sa'yo, mas maaakit siya sa'yo, mas makaka-focus siya sa'yo, at mas maganda yun mga kamamay para mabaliw sa'yo yung isang lalaki. Marami siyang gustong malaman, nasasabik siya sa bawat pag-uusap ninyo. Okay? Kaya mga kamamay, sa simpleng pagdidelay nyo ng reply, maa-addict, maaakit sa inyo, at laging nakatuon lang ang atensyon ng isang lalaki. And last, huwag niyo palaging sosobrahan ang inyong pag-uusap. Yes, mga kamamay, bilang nasa long distance relationship, mahalaga ang mag-usap. Pero huwag niyo naman po sanang sosobrahan. Yung tipong mauumay na ang isang lalaki sa bawat pag-uusap ninyo, huwag ganun. Kaya nga po sabi ko sa inyo, maglagay kayo ng pabitin effect Sapagkat kapag natapos ang inyong usapan, bitin yung lalaki, may aabangan siya. Okay? Kasi alam naman natin, once na masyadong nababad tayo sa pag-uusap sa isang tao, minsan kasi naboboring na tayo. Dahil lamang sa nagkakahiyaan kayo, pinapahaba niyo yung usapan. Ngayon, pag humaba yung usapan kahit boring na, sa susunod, ayaw niyo nang kausap ka. Kasi ganun lang ang mangyayari, sayang ang oras. Sayang ang oras, ang panahon na dapat may ginagawa na kayo, na dapat namimiss niyo yung isa't isa. Tandaan niyo pag mahaba masyadong pag-uusap, nakakaumay, nawawala yung pagka-miss. Maaalala niya sa susunod yung usapan na ayoko nang kausapin to. Sobrang haba naman itong makapag-chika-chika kahit LDR, nakaka-boring din naman hanggang sa manawa. Kaya please, wag masyadong habaan ng pakikipag-usap. Kailangan sakto lang na tamang oras lang. Halimbawa, 10 minutes lang or something na 20 minutes or 30 minutes lang. Basta quality yung usapan ninyo. Siguraduhin nyo na matatalakan nyo yung bawat topic na kailangan nyo sabihin sa isa't isa. And syempre, nandoon yung pabitin effect sa bandang huli. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin sa long distance relationship kung gusto nyo na patuloy na mabaliw sa iyo ang isang lalaki. So, sana makatulong to mga kamamay. Kung nakarelate kayo dito, mag-comment naman kayo sa baba. Ihintayin ko yan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.